Pero bago po tayo dumako sa mga may init na issue at mga balita, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Isang bata ang gustong malaman kung sino ba ang pinakamalakas sa buong mundo. Tinanong ng bata ang bakal, "Ikaw ba ang pinakamalakas?" Sumagot naman ang bakal, "Hindi, tinutunaw ako ng apoy." Tinanong naman ng bata ang apoy, "Ikaw ba ang pinakamalakas?" Sabi naman ng apoy, "Hindi, pinapatay ako ng tubig." Tinanong naman ng bata ang tubig, "Ikaw ba ang pinakamalakas?" Sagot naman ng tubig, "Hindi, natutuyo ako ng dahil sa araw." Tinanong naman ng bata ang araw, "Ikaw ba ang pinakamalakas?" Sabi naman ng araw, "Hindi, tinatakpan ako ng ulap." Tinanong naman ng bata ang ulap, "Kayo ba ang pinakamalakas?" Sabi naman ng mga ulap, "Hindi. Hinihipan kami ng hangin kahit saan niya gusto." Tinanong ng bata ang hangin, "Ikaw ba ang pinakamalakas?" Tumawa ang hangin, "Hindi. Pinipigilan ako ng bundok." Tinanong ng bata ang bundok, "Ikaw ba ang pinakamalakas?" Sagot naman ng bundok, "Hindi, winawasak ako ng mga tao." Tinanong naman ng bata ang mga tao, "Kayo ba ang pinakamalakas?" Umiling naman ang mga tao, "Hindi, tinatapos tayong lahat ng kamatayan." Nanahimik ang bata at hinanap ang kamatayan. Sinabi niya, "Kamatayan, kinukuha mo ang lahat, kaya siguro ikaw ang pinakamalakas." Ngumiti ang kamatayan ng may pagmamalaki. "Sa libo-libong taon, inakala kong ako nga ang pinakamalakas. Kinukuha ko ang mga hari, ang mga mandirigma, mayayaman, mahihirap, walang nakakaligtas sa akin." Ngunit saglit na tumigil si kamatayan at nagpatuloy sa pagsasalita. "Hanggang isang araw, may hindi sumuko sa akin. Kinuha ko siya, siya'y binugbog, ipinako sa krus at nagdiwang ako. 3 araw akong nagdiwang dahil akala ko'y tagumpay na ako. Hanggang sa siya ay muling nabuhay at ang aking pagdiriwang ay napalitan ng takot," sabi ng kamatayan. "Sinira niya ang aking kapangyarihan, kinuha ang aking mga susi at ako'y napaluhod." Mahina namang bumulong ang bata, Sino po siya?" At sa unang pagkakataon, nanginig ang tinig ng kamatayan habang sumasagot. Siya ay si Jesucristo. Siya ang tunay na pinakamalakas. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong araw po ng Martes? Ang kwento ay isang malinaw na paalala po na ang lahat ng bagay sa mundong ito, kahit gaano pa sila katatag, kainit, kalakas o kataas, ay may hangganan. Lahat ng lakas sa mundong ito ay pansamantala lamang. Ngunit may isang kapangyarihan na hindi kumukupas at hindi kayang talunin ng anumang puwersa sa mundo. At ito po ay ang kapangyarihan ni Jesucristo. Siya ang tumalo sa kamatayan, bumangon mula sa libingan at nagbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya.
Siya po ang tunay at nag-iisang pinakamalakas dahil sa pamamagitan niya na iligtas ang sanlibutan mula sa kasalanan. Walang ibang makakagawa nun mga kanyusik kundi si Jesus lamang. Si Jesus ang lakas na hindi kumukupas, ang pag-ibig na walang hanggan at ang pag-asang hindi kailanman maglalaho. Kaya kung siya ang pinangahawakan mo, kung siya ang lakas mo mga kanyusik, naku hindi po natin kailangan matakot. Kahit sa pinakamalakas na kalaban o pinakamalakas na unos na darating sa ating buhay, hindi natin kailangan matakot kung siya po ang pinangahawakan nating lakas, siya ang ating kasama. Dahil kasama natin ang tunay na pinakamalakas. Sabi nga po sa John chapter 14 verse 6, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Kung si Jesus ang lakas at sandigan natin mga kanyusik, hindi tayo matitinag, hindi tayo maliligaw. Siya ang tanging daan sa tunay na tagumpay. Marami mang ibang daan na inaalok ang mundo, pero iisa lang ang daang tunay na nagdadala sa Diyos. Si Jesus lamang. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Tuesday.